Merong bagong loan app na madadownload po natin sa Google Play Store, which is itong si Peso App Loan App na talagang mainit-init pa po ito. Bagong-bago siya at ngayon ko lang din naman din siya na-encounter. Well, ano dapat yung asahan natin sa kanya since bago siya? Well, eto na nga, lucky are you kasi napanood nyo muna yung video na ito or nakita nyo muna yung video na ito bago nyo siguro itry itong Peso App Loan App. Bibigyan ko kayo ng tamang info regarding dito kay Peso App kasi ako mismo sinubukan ko po siya. Guess what, guys? Malaki po ang possibility po na madidisbursan ka kaagad dito. Wow. Yes na yes, kasi based sa experience ko, it is what it is. Pero teka lang muna, bago ako magpatuloy, no, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo dito. Hindi para mangautang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this new loan app po na ito. Well, anyways po, no, itong si Peso App po, nakita ko lang po siya sa ad sa aking IG. Sabi ko, bagong loan app na naman ito. At nung kinlik ko nga po yung install, nag-direct po siya sa Google Play Store at nagngangalan siyang si Peso App Safe Online Cash Loan. Na-under daw po siya kay 5-Star Express Lending Corporation. Alam niyo naman, kapag mga bagong loan app po, no, sinisilip agad natin yan sa SEC website kung siya po ba ay legit na naka-register po under sa list of recorded online lending platform. Since bago lang po siya, no, hindi ko siya makita doon. So, I don't know why, but yes, bigyan natin ng chance kasi available nga siya sa public. Kaya nga po, susubukan ko po mismo. Well, kung makikita niya rin po dito, no, mainit-init pa nga siya kasi nga po, bagong-bago siya from the moment that I'm trying this loan app. Wala pang nakapag-download, wala pa rin din nakapag-review. So, tayo yung icebreaker dito. Well, later on, magkakaroon din yan. Well, anyways, guys, mataas siya magpautang up to 100,000 pesos daw. Yun yung credit limit niya. Pero syempre, hindi tayo pwedeng mag-rely dyan kasi makikita na lang natin yan upon application. So, upon opening the app, guys, no, meron siyang permission and data access dito that we need to accept. Kasi kapag i-skip natin yan, hindi tayo makapag-proceed. Ganun siya. So, in-accept ko na lang siya. And then, kung makikita nyo po dito, nagpapautang daw po siya from 3,000 pesos up to 100,000 pesos. Wow. So, click natin tong apply now to start the application. And then, here po, we need to enter our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app. Then, after po nyan, magpapadala po sila ng verification code. So, ang nagpadala sa atin ay si Sun Cash Pro. So, yun po yung enter natin. Well, otherwise, guys, tatawag din sila for the verification code. Pero okay naman na ako sa SMS. Okay na yun. Paras lang din naman yan. So, bumalik tayo dito sa pinaka-homepage ha, which is, click ulit natin tong apply now. So, dito guys, magsisimula na po tayo agad sa kanyang application. We just need to fill up our personal information here, while including the questionnaire po about our existing loan or kung may overdue loan ba tayo. So, nilagay ko lang dyan, mga 00 lang. Dito sa baba is, we need to fill up the contact information, which is our email address daw po ito. Then, dito sa pinakababa niya, nandito na rin po yung ating work information. And guys, don't worry, no income proof needed tayo dito. Hindi rin sila nanghihingi ng ating employment status kasi under ng industry, ang finill up ko lang dyan, others. Okay lang yon. So don't worry, everybody can apply dito. After po nito, this is followed by our contact information or contact references po. At ito po ay magdadirect lahat sa ating phone book list. Tatlo po yung hinihingi nila dito, so tiyagain na natin fill upan. And then after po nyan, this is followed by our ID information po. And for you to have an idea kung ano po yung mga IDs po na kinakailangan nila, ito po yung mga yon. Madami naman po silang mga choices. So isa lang po yung pipiliin natin dyan. And of course, pipicturean din po natin yan right away. So kapag napicturean natin yan, mag-auto-capture po yung ating ID details. So after po nyan, withdrawal account na agad. O, diba? Ang bilis. So pipili po tayo either e-wallet or bank account po kung saan po siya i-disburse. For me guys, I choose e-wallet and preferred ko po si GCash. Then after po nyan, magka-countdown lang po siya ng 5 seconds and then magkakaroon agad-agad tayo ng loan offer. Diba ang bilis? Ganun siya kadali dahi. Ganun kadali mag-apply dito. And then guys, so makikita nyo po dito na approve po tayo worth 4,000 pesos. And pwede po tayong mag-loan dito ng from 1,000 up to 4,000 pesos. Pinaka-minimum nila yung 1,000 pesos. And guys, kung makikita nyo sa repayment schedule dito, nandito naman nakalatag na. Which is, from the moment that I'm trying this loan up po, 14 days to pay po siya. And every repayment is within 7 days to pay po. So, twice tayong magbabayad sa 14 days na yon. Every 7 days. Nakalagay dito na may 3 repayment daw ako, pero lumalabas po na 2 period lang yung babayaran ko kasi ma-wave lang naman yung nakakahiyang piso. So, kahit kasi ma-wave yun, guys, ito pa rin po kasi yung kikitain nila. May mga breakdown of charges po dito, no? Well, kinambit ko yan, no? Kasi wala siyang nakalagay kung magkano talaga yung pinaka-breakdown niya. Lumalabas po sa 14 days, guys, meron siyang interest rate of 19.95%. Well, ang tanong dito, buo ba natin siyang matatanggap? Kasi as you can see, hindi po siya naging transparent dito. At tinignan ko po yung kanyang loan agreement, baka naka-declare doon. At nakita ko rin naman na sample computation
application lang siya, hindi talaga siya yung tunay na loan offer sa akin. Hindi talaga natin makuha doon yung hinahanap natin kung buo ba talaga siyang matatanggap. And FYI guys, kasi ito pong ganitong format na ito is pang-5 ko na to. Yung ganitong format, same loan offer, same loan amount, same interest rates. Lahat yun nautangan ko. Yung previous na 4 na yon at yes, natanggap ko siya agad-agad. Guess what po? Hindi ko po siya buong natanggap nun. So kung makikita niyo po dito, meron siyang minimum amount na ino-offer na pwede kong i-cash loan worth 1,000 pesos. So sa previous 4 loan apps na katulad niya ng format, 1,000 pesos lang po yung ni-loan ko nun. Kasi nga po, gusto ko lang siya subukan kasi hindi siya transparent dito eh. Gusto kong ipakita sa inyo kung legit ba talaga na nakakautang nun or kung legit ba talaga yung kanyang loan details. Yun yung mga nakakainis sa mga loan app eh, hindi nagiging transparent. So based po doon sa aking experience sa 4 na loan apps na yun, 1,000 pesos po na loan amount na pinili ko, 750 lang po yung natanggap ko. So ibig sabihin po, 25% of our loan amount, yun po yung binabawas nila or service fee nila yon, malamang. Kaya hindi po natin siya buong natatanggap. Well, back to this Peso app loan app. So agad-agad wala na naman akong kadala-dala dito kasi baka na naman sabihin nyo, hindi mo naman sinubukan, paano natin malalaman? Well, ito na nga, binaba ko siya sa 1,000 pesos again. At sa 1,000 pesos, no, ito yung repayment ko. Kung makikita nyo, nagbumuka lang siyang maliit kasi 1,000 lang naman. Actually, mas malaki pa nga ng kaunti ito eh. Kasi itong 1,000 na kinuha ko, lumalabas mo na nasa 20% po. Yung effective interest rate ko po dito, 20% no for 14 days to pay ito and then twice ako magbabayad again kasi every 7 days siya. Well, ito na nga, sinubukan natin siyang i-cash loan. So, kinlik ko to sa baba itong click to get cash and then magsi-selfie po tayo dito for verification nila ito. And then after niya, nakalagay dito reviewing na agad-agad. And then, refresh ko nang refresh. Nakita ko na depositing na po siya dito. So, approve na daw ako dito at sinisend na lang daw nila sa account ko. Well, guys, to be honest, this time po, ito yung pinakamatagal pong mag-disburse na loan app ngayon na ganito yung format. Medyo nag-antay din ako kasi yung sa recent 4 loan apps na katulad niya is agad-agad pumasok siya sa akin Gcash account. Well, update lang, matagal talaga siya mag-deposit at hindi ko alam kung papasok siya anytime. Pero if ever guys, uunahan ko na kayo ha kasi ito nga talaga yun. Well, I am expecting na yan pa rin po yung ma-receive ko, 750 pesos papasok. Agad talaga yan sa Gcash ko. Anytime papasok siya. Well, ngayon, kung 750 lang yung ma-receive ko, 25% of my loan amount, kita niya na agad sa akin yun. Plus, yung interest rate niya, 20% kanina. So, lumalabas po na nasa 45% of my loan amount. Yun po yung pinakakita nila sa akin. And then, hindi ko pa siya buong matatanggap. Well, pag-isipan niyo pong mabuti to ha. Kasi nga po, alam ko na to, kilala ko na tong loan app na ganito. Since na-experience ko na yung ganitong format at ganitong kalakaran, guys, pag-isipan mabuti kasi yes, nakakautang naman po talaga dito. And expect nyo na hindi po siya buong matatanggap and it is what it is nga po. Every 7 days yung repayment, 14 days to pay. Madali lang mag-apply kasi no income proof. Pero syempre, kung gusto nyo mangutang, tanggapin nyo yung consequence na to. Kasi guys, kung ako itatanungin nyo, lagi kong sinasabi, hindi ko po mararecommend yung mga matataas ng interest rate, short-term period, hindi transparent, hindi buong matatanggap. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo pa rin mangutang kasi kayo naman yung nangangailangan hindi naman ako, though makakautang naman talaga. Kaya lang guys, please pag-isipan nyo mabuti and borrow only what you can afford to handle. Well, don't worry, lagi ako mag-a-update sa inyo time to time. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!